Good day everyone, we're here again on my channel. Long time no see everyone. Sobrang busy natin at I just want to do a little vlog and sharing to you some of my experiences in my past 11 years of performing. I've been here for performing for a very long time and siguro matatanong nyo what keeps me motivated, no? Di ba? Parang minsan nakakasawa na eh. Kung sa totoo lang, the real thing about here is like working for 11 years, like baka naisip nyo nakakasawa. Some may nanawa, may ganyan, may mga musician o violinist na makikita nyo parang they like change career or stuff. Pero what I'm sharing to you today is what made me, what keeps me motivated. No? So I'm gonna share you some tips kung paano ko napapanatili yung fire, yung motivation ko sa pag-perform. Siguro ito yon, number one, I set small goals. No? So yung small goals, para pag natutugtog ko yung mga pyesa na gusto ko talaga matugtog, parang nagsiset ako ng goal doon kung paano ko siya matutugtog, yung mga mahihirap na yun. And by due process, siguro by practicing, yun, nakikita ko yung sarili ko na wow, ganito pala yung feeling na nag-i-improve sa small things na yun, no? And that made me confident, lalo na sa playing, sa performing. Kasi syempre, nakakatuwa na possible pala matugtog yung pyesa na yun by practicing. Ayun, so by setting achievable goals, ayun, yun yung nakikita kong isa sa napakalaking bagay na nakakapag-motivate sa akin. So, number 2, celebrate progress but not perfection. So, yung progress, guys, meron kasi talagang mga pyesa na parang hindi pa meant, or not today, or not tomorrow, or not by next month, or not by next year. I mean, next month, na matutugtog mo agad ng buo. For example, yun lang yung mga classical stuff. Medyo mahihirap talaga. Mahirap talaga kasi hindi mo talaga matutugtog yan ng hindi ka nag-lesson sa teacher. Pero, by setting, ayan, inisip kasi nila like kailangan perfect mo yun, kailangan magawa mo yun ng sobrang ganda. Pero sa totoo lang, it's not about yung matugtog mo siya ng buo eh. It's about, not about perfection, but the process itself. Process by practicing. Doon mabubuo yung sarili ko. So number 3, it's like consistent practice. Yan guys, mahalaga talaga yung pagpa-practice and consistency. So consistency, sabi nila, kasi meron po sa Facebook like sinasabi doon, iba yung motivation sa discipline. Yeah, yung discipline, pero sa totoo lang, para sa akin, dapat magkahalo yun. Magkasama ang discipline and motivation sa pagpapractice. Kasi mas bibilis yung progress mo if you have your motivation sa disiplina mo. So like, excited ka, pero sometimes talaga hindi, nakakatamad talaga mag-practice sa totoo lang. At saka mag-perform. Nakakatamad talaga yung hindi maayos. But it's like igniting yourself, indulging yourself to be disciplined and at the same time be motivated. So yung nakakapag-motivate ba sa'yo, it's like it's giving you parang vitamins, no, pampalakas. Yeah, energy drink sa ano mo, sa practice style mo. So number 4, mixed practice routine. Ako kasi parang yung practice routine natin, para meron ka dapat steady na yung lagi mong ginagawa, yun yung pinapractice mo. At the same time, meron ka ring ibang routine na pinapractice. Like for example, sanay ka sa 4-4. 4-4 lagi yung mga pyesa mo. So why not try na mag-mix ka doon ng 6-8, yung mga ganyan na pyesa. And then that would help you na ma-motivate sa pagpa-practice mo kasi iba naman. Parang kumbaga sa ibang taste naman yung gagawin mo, ibang practice naman. So number 5, join group or ensemble. Ayan. Ang sarap ng na may kasama naman. So it's not about ikaw lagi mag-isa. Masarap din yung mayroon kang kasama na tumugtog. Sometimes ako in my work sa banda. Pero naman sa iba naman, I advise na sumama kayo sa mga string ensembles para marinig nyo rin yung playing style ng iba, tapos marinig nyo yung alam mo, masarap kasi mag-practice ng mas madami kasi mas nakaka-motivate siya. na hindi lang ikaw yung mag-isa. Marami kayong tumutugtog. So, number 6,
and passionate, yun, sasamahan mo yung mga taong passionate din sa same passion na ginagawa mo. So, number 6, visualize your goals. So, ito pa isang bagay na isang nakakapag-motivate. Whenever you think of something, you always put your goals in it. So, mag-iisip ka ng goal, and then you set your goals na sana matugtog ko to by this time, by this ano. Pero, hindi mo dapat sabihin na natin, like, do not be so strict about yourself. But, to put goals and enjoy the music itself. Dapat na-enjoy nyo rin yung pag-perform or pag-play or pagpa-practice. Hindi lang yung, don't be so hard on yourself. Pagka hindi nyo matugtog yung pyesa, bigla nyo ihahataw yung violin or susuntukin nyo yung music sheet. It's not about that. Hindi nakaka-motivate yun kasi actually nakaka-down pa yun eh. Pero pag hindi mo kaya, magpahinga ka lang, and then at the same, afterwards, practice ulit. Ganun lang ulit yun. And then, siguro sa pagpa-practice, siguro take it slowly muna, tapos tsaka mag-add ng tempo later on, or yun ang secret siguro ng pagpa-practice ng whenever you set your goals. Number 7, watch and listen expiring performances. Ayan guys, ito yung parang, para sa akin ito yung isang nasa top ba ng pagpa-practice. Kasi sa totoo lang, more on hearing, mas sanay ako sa pinapakinggan ko yung pyesa, tsaka mga tutugtugin. Kasi mas nai-inspire ako kapag gusto ko yung pyesa. Like for example, anime stuff or music that derive from a game, ganyan. Syempre, gaming OST. Kasi doon ako nai-inspire. Doon ako nakakapakinig ng mga magagandang OST sa mga games, sa mga anime. Sobrang, ko dyan, nai-inspire ako. So that helped me to keep up with my practice style and practice schedule. So sa akin kasi medyo magulo yung schedule ko, lalo na sira yung sleeping habits ko dahil iba-iba yung time frame ng work ko. But whenever I tend to listen to music, lalo na kapag nagra-ride ako, pinapakinggan ko yung mga hindi ko pa napapakinggan, and doon ako nakaka-discover na ang ganda pala nito. Ayan. Later on, iyon yung ginagawa kong parang inspiration na sana matugtog ko yan later on kapag hindi na ako busy. Ayun, that helped me to keep inspired sa aking craft. So, number 8, I'm tracking my progress. Yeah, totoo yun. Track your progress. So, pag tinatrack mo yung progress mo kasi, actually, hindi dapat siya from, like, everyday. Hindi ganun eh. Ang pag-track ng progress is like, monthly, weekly, maybe. Kung ikaw ay busy na tao o ang priority mo is violin or yun ang work mo talaga, mas maganda siguro weekly, you take parang discipline pagdating sa yung track ng skills mo, kung paano mo ile-level up, kung nag-level up ka ba within a week, kung natugtog mo ba yung pyesa na to within a week. Yun, ganun ko siya, na-help yung sarili ko na mas stay motivated in my craft. Pero sa totoo lang kasi talaga mahirap eh. Kasi sa totoo lang, minsan nakaka-burnout. Nakaka-burnout talaga. But, the thing is, pag na-burnout ka, ipapahinga mo lang and then tuloy lang ulit. It's not about quitting eh. Hindi pwede yung quit-quit sa larangan ng music. Number 9, find violin teacher or mentor. Ako kasi hindi pa ulit ako nakakabalik sa teacher ko kasi sobrang busy sa work. So, if I will be under a tutelage na naman ng isang teacher, ang mahirap doon kasi is yung consistency ko ng pagpasok. So, hanap ka lang ng mentor mo siguro online that can give you tips or advice sa yung music journey. Malaking tulong yun guys. Yun yung isang nakapag-motivate. So, nonood ka ng performance nila, tapos ma-motivate ka. Paano kaya nila napapatunog ng maganda yung violin? So, ayun, yung teacher na yun could help you or just observe, watch. Marami kang makukuha eh. Yun lang naman yun eh. Siguro, number 11, try different styles. If you're gonna try a different style, like for example, ikaw ay classical ka talaga, inclined. Why not try different genre, like for example, jazz or ibang genre like pop or rock or whatever you want, na hindi ka mananawa doon sa classical mo. So parang yun ang taking a break sa classical. Tapos balik ka ulit sa classical. Pero kasi ito, hindi to advisable
kapag ikaw ay student pa. Kasi minsan, nasisira mo yung discipline ng classical. So medyo mahigpit kasi pagdating sa classical eh. But it's not about yung higpit, but it's about, or yung discipline, but it's about enjoying what you do, no? Sa pag ikaw ay nagtagal na sa work mo or sa craft mo. Pero yun, ito naman advice na to para sa mga taking violin as professional, as your profession. Pero kung ikaw hindi mo naman siya profession, so enjoy, tugtugin mo yung mga gusto mo. Hindi mo kailangan mag-stick sa isang genre. Kasi talagang pag nag-stick ka doon, mananawa ka, or sometimes magiging purist ka to a point na minsan hindi siya nakakatuwa, or hindi ka marunong makijam sa iba, hindi ka marunong mingle sa kapwa mong musician kapag gano'n na ginawa mo. So try different genre if you want to be motivated as well. Yan lang naman yun. So number 12, play for fun. Ayun guys, pwede ka mag-perform kahit saan. Mag-live ka sa Facebook, mag-live ka sa kung saan mo gusto, magtugtog ka lang ng whatever you want, and later on, makikita mo ang daming na maa-unlock sa sarili mo. Like for example, yung stage fright mo, kung meron kang stage fright noon, aalis yun. Ako, naalis ko yun. Stage fright ko dati, takot-takot tumugtog sa tao. Kasi hindi ako sanay eh. Nagpa-practice lang ako sa kwarto, nagpa-practice ako na tapos naririnig ko pa dati, tunog, talaga ako, yung masakit sa tenga. Wala sa tono, masakit sa tenga. But if you gonna try on yourself, like performing, trying for fun, enjoy mo yung music mo, and then later on, may mga i-workout ka, sasabihin na kasama mo yun sa'yo. Yeah, right? So, it's not about always in the discipline of perfection. It's about process. Tandaan nyo yan, guys. Perfection, hindi dapat, para yun sa mga professional, yung perfection. Pero yung process, para to sa lahat. Enjoy nyo yung process, progress. Yan, tatandaan nyo yung mga words na yan. Process, progress. That will keep you motivated sa iyong crafts. And whenever I talk about this, sinasabi ko lagi sa mga nakikinig sa akin and fan before is about tuloy nyo yung journey ng music. Kasi hindi lang naman dyan yung nagtatapos. Kita nyo, every time sa mga sumusunod na panahon, laging may nakocompose na bago, masarap pakinggan. Minsan, mamotivate ka na gusto mong tugtugin yun. Kaya lang, hindi mo tinuloy yung pagva-violin mo, hindi mo na matugtog. Kasi hindi ka na marunong mag-violin eh. So, if you keep on playing violin and be motivated on that, on track, matutugtog mo yung pyesa na gusto mo matugtog sooner or later. So, practice lang na practice and keep motivated kung ano man ginagawa mo sa buhay. Kung minimal man yung time mo, ibigay mo sa pagva-violin mo. Kung gusto mo talaga matuto ng pagva-violin. Kasi violin is not about learning it today, tas tomorrow tatamarin ka na. Hindi siya ganun. Ito kasi ay consistency, yung sikreto ng pagva-violin. That's the art of playing musical instruments. Even in guitar, in drums, in keyboard, pag tinigil mo yan, tigil lahat ng progress mo, balik ka na naman sa simula. And ganun siya. So, if you want to stay motivated and if you want to stay playing your instrument, wag mong tigilan, ituloy mo. Ganun lang siya. Parang drugs lang. Anyway guys, yun lang. Thank you so much for watching. Sumundot lang ako ng content here kasi sobrang busy. But I will be back very very soon on track ulit. And pasensya na if hindi consistent talagang busy talaga. I'll be back very very soon and hope you still support my channel, Jairo De Lusong here. See you on my next video. Bye.